Sancon will ask the next question. Alan, please stand. Tayo. Hello po. Hello, good afternoon. Congratulations. I was there dun sa screening sa Gateway before. At talaga namang daming napaiyak that time. At finally mapapanood na sa Free TV yung Saving Grace. So yung tanong ko lang, kita naman din naman to parang kaila dun sa mga tao yung sampalan ni Janice saka ni Ate Shawi. Sa trailer, di ba, kitang-kita. So curious lang kami kung how do you prepare for that? Nag-usap ba kayo? Kumbaga, gaano ba makatotohanan yung sampalan nyo? Kasi parang talagang tumama sa mukha ng isa't isa yung kamay ninyo. Janice? Hindi, usually ang hihingin mo lang naman ay consent, kung payag ka ba o hindi. Kasi pareho kayong okay sa inyo. More than the preparation for the sampal, it's the preparation of the lines na mas importante sa amin. Blocking, we sure we're on point. Kasi di ba, pagka ganun may sampalan, gusto mo sana take one lang. Kasi nakakasakit ka eh. Huwag na tayong umarte. Minsan masakit talaga. So, di ba, ang gusto mo yung hindi ka ma-take two. Kasi uulitin mo yun. Masasaktan ka, masasaktan din siya. So, di ba, so you try and make sure that you give your best sa eksena yun. And it has to be something na pag pinanood ng tao, oh, kaya pala sila nagsampalan. O, di ba, yung maniniwala ka na nagsampalan kami para sa kwento. Talaga. Pwede ko pong dagdagan. Si Direk lang, tinanong niya tayo, di ba, before, gusto ba natin yung tunay o hindi, kung daya. Pareho kami, kasi old school kami pareho eh. Halos sabay kami naging nagdalaga, ganun. So parang kami, hindi mo tunay dapat. So parang, nung nagtanungan na kami, sinabi ni Direk, okay sa amin yung tunay. Kasi parang, kakailang eh, pag hindi. Sabay pa kaming nagsabing yes. Yes, oo. Tsaka yung lines namin, nagbabasa kami, nagbabatuho kaming lines before the scene. Pag ganun kasi kabigat yung eksena, I'm sure alam ng ibang artista to, pero usually, yung lines, memoryahin mo, wala pang emosyon. Tapos iba-block ka ni Direk. Kung saan ka tatayo, pagdating dito, saan ka manggagaling, saan ka hihinto, saan ka paalis, ganun. Pag tapos na yun, na-memorize mo na lahat ng instructions sa yung lines mo. Mag-rehearse lang kayo ng ka-eksena mo, wala pa masyadong emosyon, movement. Tapos biglang pag-take na doon na lahat. So parang, hanggat hindi natatapos yung eksena, akala mo doon lang yung medyo may stress. Hindi, actually from mga ilang oras before that, stressed ka na kasi gusto mo matapos na yung eksena. Ganun. Pero nakahanda kami. So for sure, isa yung sa abangan ng mga audience. And you know what? I have to say that we work well together. Very. I'm so happy to say. Tsaka we really found out we have so much in common. Oo, yung diba na hindi sa trabaho, sa tunay na buhay din, parang yung mga likes namin, yung mga nakakatuwa nga. Tapos nung nalaman ko nga, kinilig nga ako. Parang ngayon na kami nagkaroon ng chance magkausap at kwentuhan. Grabe, ang gagaling niyo, sobra. Ikaw din naman, Erica. I know, pero, hindi, joke. Hindi, pero ang gagaling yung mga eksena niyo, pag pinapanood, napapaano ka eh. Yan na naman Yun siya. na. Ang galing, sobra. Thank you. So yung question pa for Julia. Julia, alam naman natin you're kumbaga pagbabalik mo sa teleserye, di ba, after a long time. And then how is it working with these two great actress, di ba, si Janice saka si Ate Shawi, na kung saan talaga namang bata ka pa, napapanood mo na sila at this time katrabaho mo na sila ngayon. Sobrang karangalan. May awkward lang pakinggan po, pero sobrang karangalan. Kasi siyempre, hindi naman po lahat ng tao nabibigyan ng chance na makatrabaho po sila. And ako, pinagsabay pa sila together in a special role as their mothers. Diba? Parang iba yung bit-bit ko on and off cam. On cam, ang dami kong natututunan. Watching them, magkaroon ng eksena with them. Tapos off cam din, syempre yung relationship na na-build namin off cam. Yun din yung more than anything yung na-treasure ko for this show. And kaya ko matuturing na ang Saving Grace is a very, very special gift para sa akin. Kasi parte sila doon. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Sayang wala si Zia Grace, no? Si Christian Bables, si Jenica also. Oo. Yeah, silang tatlo. Sayang. Si Jenica is not feeling well, so she Not yet. another mother. Oo. Si Zia, sayang, no? Kamusta? Up to now ba? Nagkikita pa kayo? Hindi pa nga kami nagkikita ulit eh. Saka may side kwento po. Siyempre, mahilig ako sa bata ever since. Pero kapag
may eksena na kami, masiguro mga few taping days na, syempre mabigat yung mga eksena. Kailangan yung mga time pa na yun, nagpipigil ako ng emosyon. So umabot sa point, hindi ko na siya masyadong kinakausap. Kasi nahihirapan ako iproseso na magkaroon ako ng wall, kasi yun yung character ko dun sa few episodes. Pero attach ako sa kanya off-cam. So talagang umabot sa point, tinataguan ko siya. Yun nga daw. Tinataguan ko talaga. Hindi ka daw nag-hide sa Mama bagets. tawag na kay Julia. Nag-hide talaga ako. Kasi nga, yung feeling ba na, syempre, hindi mo naman masasabi sa kanya na pag-take, hindi ako masyadong Or, syempre, ang hirap yung proseso sa bata na take, magagalit siya sa akin, ganito. So, ayokong i-explain yun kasi ayokong malito siya dun sa ako off-cam, ako on-cam. So, ang ginawa ko, ako yung nag-adjust. Nagtago talaga ako. Kasi pag umiiyak na siya, nahihirapan ako na ako na yung nawawala rin sa character. Kasi nga, syempre bata eh. Tapos ang galing-galing niya, ang ganda-ganda niya. So, ang hirap. Ang hirap. Tapos ang sarap din sa pakiramdam na makatrabaho ng ganong kagaling na bata. Big, bago ko tawagin si Kuya Oji, siya ang next na magtatanong ng next question. Janice, naging child star ka eh. Kung anong rating mo dun sa bagets? Okay naman. Actually, buti nga, sa nakikita ko, ang daming ang tumutulong sa kanya ngayon. You know, yung mga child stars of today, they're still very lucky. Kasi maraming tumutulong sa kanila to motivate them. Nung time namin, wala naman masyado nagmo-motivate. Yung mga gawin na nanay ko yung sa akin. Hindi naman artista yung nanay ko, malay ba niya? Diba? So dati, you had to do things on your own. Siyempre, sasabihin lang ng director sa'yo kung anong gagawin mo. Pero, iba yung motivation kasi now, kesa sa amin before. So, may that's why they're actually really luckier than nung time namin. Julia, ikaw, going bulilit days, so paano? Ayun, kinakausap ko si Zia, sabi ko sa kanya, pag na-enjoy mo tong work na to, lumaki ka, wag papasok sa ulo mo. Kasi, privilege na sila this time. Feeling ko tanda ko, privilege na siya na nagkakaroon na ng may acting coach, tapos may magpo-proseso ng eksena lang yun. Ito yung reality. May magdi-debrief. Yes, magdi-debrief. Sa na-try namin ni Catherine, wala. Ikaw magpo-proseso na namatay yung nanay ko dito. Namatay nga ba yung feeling ba na paano kung matatapos yung emosyon na yun? Minsan, aabot ka po sa point na kapag naramdaman mo na yung eksena, ang hirap din mag-snap out eh. So yung iyak mo na yun, walang magsasabi sa'yo na, snap out. It's just a scene. Ikaw magpo-proseso nun. So, ang swerte na talaga ng new batches talaga kasi meron ng guidance. Yung mga teen years naman ni Eric sa ni Mega. Sabi before I go to you. Kasi teenager ka naman, Mega, when you started, di ba? Paano yung sa'yo noon? 15 na yun eh. Medyo first love. Oo, yung teenager na, di ba? Pero bilib ako sa kanila kasi bata pa sila, pre-teen sila, di ba? But ako, I have to give it also to Zia kasi kahit maraming coaches, I think nasa sa bata pa rin yung lahat pwede ituro sa'yo eh. Pero yung hugot niya, hindi ko alam saan galing. For someone her age, hindi namin maintindihan saan galing yun. May kalaliman siya na hindi namin maintindihan. Samantalang nung taping ng OBB pa lang, di ba? Hindi pa niya naintindihan. Para lang dun sa parang teasers namin noong umpisa. First time namin magsama-sama sa pictorial. Tsaka parang naiiyak siya nung konting ano pa lang ni Christian at ni Jenica, nagagalit sa kanya. Hindi siya makapigil ng iyak. I go, oh my God, the psychologist needs to be there to debrief her nga. Pero pagdating talaga sa set, after a while, sanay na siya, di ba? Parang alam niya yung acting. Alam niya yung after that, laro-laro na siya with Julia and Sam. Tapos mama tawag niya kay Julia. Parang, tsaka Inglesera yun. Si Zia. So, ganyan. Tapos sabihin niya, yeah, my baby brother so cute, but he's makulit. Ganun siya. Tapos naman niya, pag eksena, Tagalog na siya. Nakatuwa siya. May on and off switch siya, di ba? Ang galing. Tsaka yung akala mo, hindi mo rin yung boses na, di ba? Pero sa screen, ang pala, magaling siyang, pati yung timing, ang galing, nakakatuwa. Eric. Si Zia, hindi niya alam magaling siya. Ganun yung dating. Pag titinan mo, parang wala lang, tulad sabi nga ni Mega na, yan tama may switch eh. Aba ulit, pag nakikita mo siya, is normal na bata. Pero pag nag-rehearsal, nagpa-blocking na, ikaw kailangan mo pigilan yung emotion mo. Minsan nga nanonood lang ako tapos ginagawa nila yung eksena, lumalabas ako, lumuluhan na yun. Ganun lahat.
magaling, hindi niya alam magaling siya. Yeah, Sam, you want to say something kanina? Well, I just kind of wanted to add, I know, magaling talaga si Zia. She's, grabe yung bata-bata pa, pero yung hugot niya, parang ang daming pinagdaanan sa buhay. Grabe yung hugot niya, parang Kakasaran lang niya, di ba? pinagdaanan mo sa buhay mo, bata-bata mo pa. Pero I want to give praise also sa coach niya, si Manu. Nakatutok talaga, kahit yung parents niya, nakatutok din sa bata. So like, I just feel that we should give them a lot of praise because they really helped Zia, yung bata, to achieve yung emotions niya. But Zia has this natural ability in her acting na iba. But I just want to give praise sa coach and sa parents niya. Yeah. You want to add kanina, Janice, you wanted to... Ang masarap kasi sa bata sa age ni Zia, madali yung switch on and switch off eh. Yung pag nag-emote siya. Pero pag nakarinig na ng cut, okay na. Bata na uli. Oo, natural na uli siya. Alright. Oy, thanks for sharing,